pakita ko lang sa inyo. Kinustom ko yan, kumbaga ginawa kong pula kasi puro pink siya eh, no? Ayan mga kuys, meron na naman tayong na-dispose na KT model or ito yung KTX, KT10 in short mga kuys. So itong colorway na to is special, bali ito nga pala yung details sa box. So lagyan natin ng konting ilaw para mas maganda. So ito mga kuys yung sapatos mismo, ayan. Special colorway siya ng KTX. Ito yung time na lumipat na si Klay Thompson sa Dallas, no? Ito yung isa sa mga unang colorway na pinakita sa media nung nirelease yung KT10 or yung in-announce yung KT10. So itong uppers niya mga kuys, nakita niyo itong silver na to. Super shiny na. And hindi siya ganun kakapal. Sobrang lambot lang yan. Hindi siya mabigat. Mukha siyang mabigat pero hindi. And isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa model na to, lalong-lalo na to sa colorway na to mga kuys, yung anta-branding dito. Especially nitong colorway na to. Meron siyang gradient effect, dark, and then magiging blue siya. So, from black to blue. Ang ganda nung effect, no? Pati dito sa likod, from silver to blue. And then, nandyan yung KTX or KT10. And then, meron siyang heel counter plastic TPU. Ayan, very hard naman yan mga kuys. Dito naman, kanyang medial side and lateral side. Makikita nyo na meron din siyang TPU cage. Kinage nila yung Nitro Edge foam and then ito, parang ibang component to ng rubber or yung midsole mga kuys, no? Pwedeng A-flash edge, shock foam, pero hindi natin alam. But itong nasa loob mga kuys is Nitro Edge foam. Ito sa ilalim mga kuys, makikita nyo na semi-translucent rubber yung ginamit niya. So, highly likely na pang-indoor lang talaga siya mga kuys. Mas maganda kasi para maiwasan yung pagkasira kagad ng traction niya and pagkaupod. And meron siyang carbon fiber plate for impact protection. So, bukod dyan mga kuys, kahit na sa Dallas na to na-release, makikita nyo yung number 11 na yellow dito. Parang nagbibigay siya ng throwback doon sa kanyang tenure with the Warriors mga kuys. Dito naman mga kuys, sa Tang logo niya, meron siyang KT logo and then meron siyang 5 stars. Titignan natin kung 5 all-stars na ba si Klay Thompson kasi nakalimutan ko na eh. Pero basically mga kuys, yan yung details ng sapatos. And in terms of breathability, napapansin nyo naman ng mga kuys na maganda yung breathing areas ng sapatos. Katulad na lang dito sa toe box, dito sa kanyang lateral panels, may flywire pa dyan, di ba? And dito sa kanyang medial side. Pagdating pala sa size na ito mga kuys, snug fit siya para sa akin. And I would prefer to add 0.5. Lalo na kung malapad yung paa, pwede kayo mag 1 size up. Pagdating sa mga lace mga kuys, round lace, basic lace naman to mga kuys. Dito mga kuys, meron siyang extra support na eyelet. Ayan, makikita niyo yung Klay. And then dito naman, Thompson. So mga kuys, ayan yung mabilis na review natin para sa sapatos na to. Hopefully nagustuhan nyo. Overall, itong sapatos na to para sa akin is isa sa mga stable na sapatos na try ko. Kasi meron din akong KT model. Papakita ko sa inyo. KT model. KT10 pala. So ito yung KT10 natin mga kuys na nagamit ko na. Masasabi ko na para sa akin mga kuys, itong sapatos na to is very stable. Lalo na kung hindi super low yung hanap mo. Hindi din naman super taas na mid-cut yung hanap mo. Ito yung perfect shoe para sa'yo, no? Pero yun nga, in terms of fitting, medyo snug siya para sa akin. I don't know sa iba, pero yun yung marirecommend ko sa inyo. It depends pa din yan sa paa nyo. Kung malapad, magdagdag kayo ng 1. Kung sakto lang, 0.5 para makuha nyo yung magandang fitting na may konti pang allowance. So, ipapaship na natin to ngayon. Hindi ito. Ito yung akin. Mga kuys, pakita ko lang sa inyo. Kinustom ko yan. Kumbaga, ginawa kong pula. Kasi, puro pink siya, no? Para lang maiba. So, ipapaship na natin to ngayon. Maraming salamat ulit sa pananood. Sana nagustuhan nyo. Hindi natin siya natatry sa court kasi mainly talaga binibenta natin yung mga sapatos. Maraming salamat mga kuys. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video.